Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Malay mo, may kapareho kang nanonood mula sa malayong probinsya, mula sa ibang bansa, o mula sa tahimik na sulok ng bahay habang nagpapahinga matapos ang mahabang araw. At habang binabasa o pinapakinggan mo ang kwentong ito, tandaan mo, minsan ang taong pinakatahimik sa isang pamilya ang siya palang may pinakamalalim na sugat, pinakamahabang pagtitihis, at pinakamalaking lihim na magpapabago sa buhay ng lahat. Si Solen Mirabales ay hindi lumaking mayaman, ngunit hindi rin siya lumaking dukha sa pagmamahal. Sa maliit na bayan ng San Isidro, kilala ang kanilang pamilya bilang tahimik, masipag at may prinsipyo. Ang ama niyang si Mang Dario Mirabales ay dating karpintero na kahit kumikita lang ng sapat, hindi kailanman nagnakaw o nang lamang ng kapwa. Ang kanyang ina namang si Alondra, bago pumanaw, ay dating guro sa pampublikong paaralan. Mula rito, natutunan ni Solen ang halaga ng kababaang loob, pasensya at paggalang sa bawat taong makakasalamuha. Bata pa lamang si Solen nang nawala ang kanyang ina. Naaalala pa niya ang huling habilin nito habang nakahiga sa lumang kama sa kanilang bahay, hawak ang maliit niyang kamay. "Solen," mahinang sabi ni Alondra noon, "kahit anong taas ng marating mo anak, huwag mong kakalimutang maging mabuti. Pero tandaan mo rin, hindi ibig sabihin ng pagiging mabuti ay hahayaan mong tapakan ka." Hindi iyon lubos na naiintindihan ni Solen noon, bata pa siya. Ang alam lang niya, simula nang mawala ang kanyang ina, ang nakakatandang kapatid niyang si Calix Mirabales ang tumayong pangalawang magulang niya. Si Calix ay seryoso, tahimik at matalimang mata. Hindi siya palaimik, ngunit kapag nagsalita, may bigat. Siya ang kuya na kahit pagod galing eskwela ay tinutulungan pa rin si Solen sa assignment. Siya ang kuya na natutong magluto ng lugaw kapag nilalagnat ang kapatid. Siya rin ang kuya na nangakong balang araw hindi na nila kailangang mamuhay ng laging nagtitipid. "Kuya, pag yumaman ka ba, bibili ka ng malaking bahay?" tanong ni Solen minsan noong bata pa siya. Ngumiti si Calix habang nag-aayos ng lumang libro sa mesa. "Hindi lang malaking bahay, Sol. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailangang yumuko sa kahit sino." "Pero ayoko namang maging mayabang," sagot ng batang Solen. "Hindi mo kailangang maging mayabang," sabi ni Calix. "Kailangan mo lang malaman ang halaga mo." Lumipas ang mga taon, tinupad ni Calix ang pangako niya sa sarili. Naging skolar siya, nagtrabaho habang nag-aaral, natapos ang abogasya at kalaunan ay naging isa sa mga pinakatanyag na abogado sa Makati. Hindi lamang siya basta abogado, naging kilala siya sa paghawak ng malalaking kaso ng pandaraya, abuso at korupsyon sa mga malalaking kumpanya. May sariling legal consulting firm siya, may mga kliyenteng negosyante at may pangalan sa mundo ng batas. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang protektibo kay Solen. Si Solen naman, kahit may pagkakataong mamuhay ng marangya dahil sa tagumpay ni Calix, pinili pa rin ang payak na buhay. Naging volunteer teacher siya sa isang maliit na learning center sa San Isidro. Tinuturuan niya ang mga batang hindi kayang magbayad ng tutorial, binibigyan ng lumang libro ang mga batang walang pambili. At minsan, mula sa sarili niyang allowance, bumibili siya ng tinapay para sa mga batang pumapasok ng walang almusal. "Kuya, bakit hindi kayo nagtuturo sa malaking school sa Maynila?" tanong sa kanya ng batang Nico, isa sa mga tinuturuan niya. Napangiti siya habang inaayos ang kwaderno nito. "Kasi nandito kayo." "Pero mas malaki pong sweldo doon." "Oo," sagot niya. "Pero hindi lahat ng mahalaga nasusukat sa sweldo." Dahil sa ugali niyang iyon, minahal siya ng mga tao sa San Isidro. Simple siyang manimig, madalas nakaputing blusa, palda at sandalyas. Hindi siya mahilig sa alahas, hindi siya palabati sa social media, at higit sa lahat, hindi niya ipinagmamalaki na ang kuya niya ay isang mayaman at kilalang abogado. Para kay Solen, sapat nang alam niyang kung sino siya.
Doon nagsimula ang lahat nang nakilala niya si Edric Valmores. Si Edric ay anak ng mayamang pamilyang Valmores, kilala sa kanilang negosyo sa real estate at private logistics. Dumating siya sa San Isidro bilang kinatawan ng kumpanya nila para sa isang outreach program. Hindi tulad ng ibang mayayamang lalaking nakasanayan ni Solen na mayabang at laging may distansya sa ordinaryong tao, si Edric ay mahiyain, magalang at tila hindi komportable sa sobrang atensyong ibinibigay sa kanya. Unang nagkausap sina Solen at Edric sa Learning Center nang makita nitong inaayos ni Solen ang sirang bubong ng maliit na silid-aralan habang buhat ang ilang lumang libro. "Miss, ako na po," sabi ni Edric habang lumalapit. "Baka mahulog kayo dyan." "Sanay na ako." Bahagyang natawa si Solen. Mas delikado pa yung mga batang nag-aagawan ng lepis kaysa sa bubong na ito. Napangiti si Edric. "Solen, tama? Ako si Edric." "Oo, kilala kita. Ikaw yung may dalang malaking tarpaulin kanina." Napahiya siya. "Company requirement yun. Kung ako lang, mas gusto kong tahimik lang tumulong." Doon nagsimula ang maingat at tahimik nilang pagkakaibigan. Hindi agad nagtiwala si Solen. Alam niya ang agwat ng mundo nila. Ngunit araw-araw pinatunayan ni Edric na hindi siya tulad ng inaasahan niya. Bumabalik ito sa learning center kahit tapos na ang outreach. Minsan may dalang pintura, minsan may dalang mga bagong lapis, minsan naman simpleng merienda para sa mga bata. Isang hapon habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro sa bakuran, biglang sinabi ni Edric, "Alam mo Solen, sa bahay namin, ang daming tao, ang laki ng lugar, pero parang walang tunay na nakikinig." Napatingin siya rito. "Bakit mo nasabi?" "Lahat may gustong patunayan, lahat may gustong ipakitang perpekto." Napabuntong hininga si Edric, lalo na ang mami ko. Doon unang narinig ni Solen ang pangalan ni Doña Corazon Valmores. Si Doña Corazon ay kilala sa alta sosyedad bilang babaeng laging maayos ang buhok, mabango ang pabango, at nakangiti sa harap ng kamera. Madalas siyang makita sa charity luncheons, gala dinners at social clubs. Ngunit sa likod ng magagarang damit at mamahaling alahas, siya ay isang babaeng mapagmataas, matapobre, at naniniwalang ang halaga ng tao ay nasusukat sa apelyido, pera at koneksyon. Nang unang ipakilala ni Edric si Solen sa ina, ramdam agad ni Solen ang lamig ng pagtanggap nito. Nangyari iyon sa mansyon ng mga Valmores sa Alabang. Malawak ang hardin, mataas ang kisame, makintab ang sahig at tila bawat sulok ay sinadyon iparamdam sa sinumang bisita na maliit sila. Nakasuot si Solen ng simpleng cream dress na iniregalo ni Calix sa kanya noong birthday niya. Hindi marangya, ngunit desente. Mula ulo hanggang paa siyang tinignan ni Doña Corazon. "So," malamig nitong sabi, "ikaw ang babaeng kinahuhulamingan ng anak ko." "Magandang hapon po, Doña Corazon." Magalang na bati ni Solen. "Salamat po sa pagtanggap sa akin." Bahagya itong ngumiti, ngunit walang init. "Taga saan ka nga ulit?" "San Isidro po." "Ah." Tumingin si Doña Corazon kay Edric. "Probinsya." "Mami." Mahinang sita ni Edric. "Ano naman? Totoo naman, hindi ba?" Saglit itong tumawa na parang walang ibig masama, ngulit kitang-kita sa mga mata niya ang pangmamaliit. "At ano ang trabaho mo, iha?" "Volunteer teacher po ako sa learning center." "Volunteer?" Inulit nito, tila ba narinig ang isang salitang katatawan. "So walang tunay na kita?" Napahigpit ang kapit ni Solen sa maliit niyang bag. "May maliit po akong allowance mula sa ilang community projects, pero mas mahalaga po sa akin ang passion." Putol ni Doña Corazon. Ganyan ang sinasabi ng mga taong walang negosyo. Hindi sumagot si Solen. Pinili niyang manahimik, hindi dahil wala siyang maisagot, kundi dahil ayaw niyang mapahiya si Edric sa unang pagkikita nila ng ina nito. Nang gabing iyon, habang pauwi sila, humingi ng tawad si Edric. "Pasensya ka na kay Mami," sabi niya habang nagmamaneho. Tumingin sa labas ng bintana si Solen. Ganun lang talaga? O ganun siya kapag tingin niya mas mababa sa kanya ang kausap? Hindi agad nakasagot si Edric. Mahal siya ni Edric, iyon ang totoo, ngulit may kahinaan ito na unti-unting magiging sugat sa kanilang pagsasama. Takot siya sa sariling ina. Hawak ni Doña Corazon ang shares niya sa kumpanya. Hawak din nito ang opinyon ng buong pamilya.
Lumaki si Edric na bawat desisyon niya ay kailangang pumasa sa panantayan ng ina. Kapag pumalag siya, tinatawang siyang walang utang na loob. Sa kabila ng pagtutulok ni Doña Corazon, nagpakasal pa rin sina Solen at Edric makalipas na halos 2 taon. Simple lang sana ang gusto ni Solen, isang maliit na kasal sa simbahan sa San Isidro, ngunit iginiit ni Doña Corazon ang engrandeng kasal sa isang mamahaling hotel upang hindi raw mapahiya ang pamilya Valmores. Sa mismong reception, narinig ni Solen ang bulong-bulong ng mga kumare ni Doña Corazon. Siya ba talaga ang napili ni Edric? Tanong ni Olympia Zayco, isang babaeng laging may hawak na abaniko kahit malamig ang aircon. Maganda naman, sabi ni Maribeth Quintosa. Pero alam mo yun, walang dating na pang Valmores. Si Nerissa Figuerosa naman ay tumawa ng mahina. Baka naman mabait. Alam mo naman ng mga lalaking mayaman, minsan naaawa sa simple. At si Vangeline Obispo, ang pinakamapang-asar sa kanila ay bumulong. Huwag kayong mag-alala, si Cora ang biyanan yan. Malalaman din ng batang yan kung saan siya lulugar. Narinig iyon ni Solen, ngunit ngumiti pa rin siya nang lumapit ang mga ito sa kanya. "Welcome to the family," sabi ni Olympia, sabay halik sa hangin manapit sa pisngi niya. "Salamat po," sagot ni Solen. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang ang kasal na dapat sana'y simula ng masayang buhay ay simula pala ng isang mahabang pagsubok. Matapos ang kasal, tumira muna sina Solen at Edric sa mansyon ng Valmores dahil iyon ang iginiit ni Doña Corazon. Sabi nito, kailangan daw matutunan ni Solen ang tamang asal ng isang babae sa mataas na lipunan. Sa unang linggo pa lang, nagsimula na ang maliliit na utos. "Solen, pakisabi kay Pasing na kulang ang alat ng sabaw. Solen, ikaw nang mag-ayos ng bulaklak sa foyer, tignan natin kung may taste ka. Solen, pakidala ang tea tray sa lanay, nandyan ang mga bisita ko." Akala ni Solen noong una ay paraan lang iyon para mapalapit siya sa biyenan. Ginawa niya lahat ng tahimik. Ngunit kalaunan, naging malinaw na hindi siya tinuturing na manugang, tinuturing siyang utusan. Sa mansyon, may mga taong lihim na naaawa sa kanya. Si Aling Pasing, ang matandang kusinera na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa mga Valmores, ay madalas siyang bigyan ng mainit na salabat kapag nakikita nitong pagod siya. "Iha," sabi ni Aling Pasing isang gabi, "huwag mong hayaang ubusin ka ng bahay na ito." Napangiti si Solen kahit mabigat ang dibdib. "Ayos lang po ako, Aling Pasing." Umiling ang matanda. Ang taong laging nagsasabing ayos lang, kadalasan siya ang hindi talaga ayos. Si Totoy Mando, ang hardinero, ay tahimik ding nagmamasid. Minsan kapag inuutusan si Solen na magbuhat ng mabibigat na paso para lang makita ng mga bisita na marunong siya sa gawaing bahay, kusang lumalapit si Totoy. "Ako na po, Ma'am Solen," sabi niya. Pero palaging may boses na sisingit mula sa likod. "Hayaan mo siya, Totoy," utos ni Doña Corazon. "Kailangan niyang matutunan ng sipag. Baka sa probinsya, sanay siyang pinagsisilbihan." Nangangiti iyon habang sinasabi, lalo na kapag naroon ang mga kumare. Sa tuwing dumarating sina Olympia, Maribeth, Nerissa at Vangeline, nagiging palabas ang buhay ni Solen. Pinapakuha siya ng tsaa, pinapahawak ng bag, pinapapili ng merienda. Pagkatapos ay pupunahin ang bawat galaw niya. "Medyo mabagal siya, Cora," sabi ni Maribeth minsan. "Hayaan mo, training period pa," sagot ni Doña Corazon. Nagtawanan sila. Naroon si Edric noong araw na iyon. Nakita niyang namula ang mata ni Solen, ngunit nang tignan niya ang ina, agad siyang umiwas. Kinagabihan, hindi na napigilan ni Solen ang sarili. "Edric," sabi niya habang nasa loob sila ng kwarto, "asawa mo ba ako dito o katulong?" Napalingon si Edric mula sa pagkaayos ng relo niya. "Sol, please, pagod lang si Mami. Marami siyang iniisip sa charity event." "Pagod?" Nanginginig ang boses ni Solen. "Pagod siya kaya ako ang pinapahiya niya? Pagod siya kaya hinahayaan mong tawanan ako ng mga kaibigan niya?" Lumapit si Edric at hinawakan ng kamay niya. "Kakausapin ko siya, pangako." "Lagi mong sinasabi iyon." "Hindi madali, Solen. Alam mo namang hawak niya ang lahat sa pamilya."
Dahan-dahang binawi ni Solen ang kamay niya. Pero ako, hawak mo ba ako? O hinahayaan mo na lang akong mahulog araw-araw? Walang naisagot si Edric. Kinabukasan, bumaba si Solen sa kusina ng maaga. Ayaw niyang makipagtalo, ayaw niyang magmukhang walang modo. Lagi niyang iniisip ang turo ng kanyang ina, maging mabuti. Ngumit unti-unti na niyang naririnig ang karugtong ng habili nito. Hindi ibig sabihin ng pagiging mabuti ay hahayaan mong tapakan ka. Habang naghahanda si Aling Pasing ng almusal, pumasok si Lando Estrella, ang driver ng pamilya, bitbit ang dyaryo. Ma'am Solen, maingat niyang sabi, may nabasa po ako kay Attorney Calix. Si po ba yung kapatid ninyo? Natigilan si Solen. Oo, bakit? Wala po, ang galing lang, nanalo raw siya sa kaso sa Singapore. International fraud case daw. Napangiti si Solen, may halong lungkot at pagmamalaki. Kuya Calix has always been good at protecting people. Alam po ba ni Madam na kapatid niyo siya? Bago makasagot si Solen, pumasok si Doña Corazon sa kusina. Suot nito ang silk robe at hawak ang cellphone. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Agad yumuko si Lando. Wala po, Madam. Tinignan ni Doña Corazon si Solen. Mamaya darating ang event coordinator. May charity luncheon tayo next week. Darating sina Olympia at ilang mahahalagang bisita. Ayokong mapahiya, kaya makinig kang mabuti. Opo, sagot ni Solen. Hindi ka uupo kasama namin. Tutulong ka sa serving. Mas bagay iyon sa personality mo. Simple, tahimik, hindi agaw eksena. Napatingin si Aling Pasing kay Solen, halos hindi makapaniwala. Dagdag pa ni Doña Corazon, at magsuot ka ng maayos. Huwag yung mga damit mong mukhang galing ukay. May lumang uniforme sa storage. Ipapalinis ko. Simple lang naman ang role mo. Huminga ng dalham si Solen. Doña Corazon, ako po ay asawa ni Edric. Ngumingiting na manipis ang matanda. Sa papel, oo. Pero sa mundo namin, iha, ang pagiging asawa ay hindi sapat. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka na dalhin ang apelyidong Valmores. Pagkasabi noon, umalis si Doña Corazon na parang walang iniwang sugat. Naiwan si Solen sa kusina. Tahimik, nakatayo, tanga ng basong hindi niya namalayang napisil niya ng mahigpit. Lumapit si Aling Pasing at marahang hinawakan ng braso niya. Iha. Ngumiti si Solen, ngulit nangingilid ang luha sa kanyang mata. Ayos lang po. Pero sa pagkakataong iyon, kahit siya mismo ay hindi na naniwala sa sariling sagot. Sa gabing iyon, tinawagan siya ni Calix mula Singapore. Nasa hotel room ito, pagod ngunit masaya. Kumusta ka dyan? Tanong ni Calix. Tumingin si Solen sa saradong pinto ng kwarto nila ni Edric. Naririnig niya sa labas ang malayong halakhak ni Doña Corazon habang kausap ang mga kumare sa telepono. Okay lang ako, kuya. Tumahimik si Calix sa kabilang linya. Kilala niya ang kapatid. Alam niya kapag may itinatago ito. Solen, mahinang sabi niya, huwag mo akong sasagutin ng okay lang kung hindi totoo. Napapikit siya. Gusto niyang sabihin lahat. Gusto niyang sabihin na napapagod na siya, na araw-araw siyang pinapahiya, na ang asawa niyang mahal niya ay hindi kayang tumayo para sa kanya. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang manahimik. Pag-uwi mo na lang tayo mag-usap, kuya, sabi niya. Uuwi ako next week, sagot ni Calix. Dederecho ako sa'yo. Kinabahan si Solen. Wag na, busy ka. Hindi ako busy para sa'yo. Pagkababa ng tawag, matagal na tinitigan ni Solen ang cellphone niya. Hindi niya alam na ang susunod na linggo pala ang magiging araw na tuluyang mababasag ang katahimikan niya. Samantala, sa malaking sala ng mansyon, abala si Doña Corazon sa pagpaplano ng charity luncheon. Kasama niya ang event coordinator na si Pilar Sanson habang nasa video call sina Olympia, Mary Beth, Nerissa at Vangeline. Cora, natatawang sabi ni Vangeline mula sa screen, siguraduhin mong nandoon ang manugang mong probensana, nakakaaliw panoorin. Of course, sagot ni Doña Corazon habang humihigop ng tsaa. It's time she learns her place.
Hindi nila alam, sa labas ng sala, narinig iyon ni Edric. Nanlambot ang mga kamay niya. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang sabihin sa ina na tama na. Ngunit muli, nanaig ang takot. Tumalikod siya, dala ang bigat ng kahinaan niyang unti-unting sumisira sa babaeng mahal niya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Solen. Hindi niya narinig ang sinabi ni Doña Corazon, pero nakita niya ang mukha ni Edric, ang mukha ng lalaking may alam na mali ang nangyayari, ngunit wala pa ring lakas para pigilan ito. Doon niya unang naramdaman na may paparating na malaking unos. Hindi pa niya alam kung gaano ito kasakit. Hindi pa niya alam na sa mismong charity luncheon, sa harap ng mayayamang bisita at mapanghusgang mga mata, gagawin ni Doña Corazon ang pinakamasamang pagpapahiya sa kanya. Pero sa gabing iyon, habang mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama, tahimik niyang binuksan ang lumang mensahe ni Calix sa kanyang cellphone. Kapag kailangan mo ako, isang text lang. Matagal niya iyong tinitigan, at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang habang pagtitiis, hindi takot ang naramdaman ni Solen, kundi isang maliit, tahimik, ngunit matibay na lakas. Kinabukasan matapos ang gabing matagal na tinitigan ni Solen ang lumang mensahe ni Calix sa kanyang cellphone, mas maaga siyang nagising kaysa dati. Hindi pa sumisikat ang buong araw, ngunit gising na ang buong mansyon ng Balmores. Sa labas, abala ang mga tauhan sa paglalagay ng puting tolda sa malawak na hardin. May mga bilog na mesa na binalutan ng mamahaling mantel, mga kristal na baso na inilalapag ng may pag-iingat, at mga bulaklak na imported pa raw mula sa Baguio at Davao. Ayon kay Pilar Sanson, ang event coordinator na halos hindi na makahinga sa daming utos ni Doña Corazon. Ang charity luncheon ay hindi talaga para sa mahihirap. Yon ang mabilis na naintindihan ni Solen habang pinagmamasdan ng mamahaling dekorasyon. Ang pangalan ng event ay Lunch for Hope, pero sa bawat sulok ng hardin, mas nangingibabaw ang pagyayabang kaysa malagsakit. May photo wall na may malaking pangalan ni Doña Corazon sa gitna. May mga tarpaulin ng mga sponsor. May mga upuan na may nakasulat na pangalan ng mga bisita. Lahat kilala sa lipunan. Mga negosyante, asawa ng politiko, may-ari ng butik, at mga babaeng madalas makita sa society pages. Sa kusina, abala si Aling Pasing sa pag-aayos ng pagkain. Kahit matanda na, mabilis pa rin ang mga kamay nito. Ngulit sa umagang iyon, halata ang pag-aalala sa mukha niya habang pinagmamasdan si Solen na tahimik na naglalagay ng kutsara sa tray. "Iha," mahinang tawag ni Aling Pasing, "sigurado ka bang ayos ka lang?" Napatingin si Solen sa kanya at pilit ngumiti. "Opo, Aling Pasing." "Ayan na naman ang sagot mong okay lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka bato?" Saglit na natawa si Solen. Ngulit mabilis ding nawala ang ngiti niya. "Hindi ko lang po gustong lumaki ang gulo. Event ito ni Doña Corazon. Kapag sumagot ako, baka sabihin na naman nilang wala akong breeding." Lumapit si Aling Pasing at hininaan ang boses. "Ang breeding, iha, hindi nakikita sa suot na alahas. Nakikita yan sa kung paano mo tratuhin ng taong walang laban sa'yo." Bago pa makasagot si Solen, pumasok sa kusina si Doña Corazon. Nakasuot ito ng eleganteng emerald green dress, may perlas sa leeg at ang buhok ay maayos na parang nakahanda para sa litrato. Sa likod niya ay si Pilar Sanson, hawak ang clipboard at halos nanginginig sa kaba. "Solen?" tawag ni Doña Corazon. Malamig ang boses. "Bakit iyan ang suot mo?" Napatingin si Solen sa sarili. Nakasuot siya ng simpleng beige blouse at palda. Malinis, maayos at desente. "Ito po ang akalang maayos para tumulong sa event," sagot niya. Umangat ang kilay ni Doña Corazon. "Hindi ko ba sinabi sa iyo na may ipapasuot ako?" Napalingon si Aling Pasing. "Madam, baka naman po hindi na kailangan." "Pasing?" putol ni Doña Corazon. "Ikaw ba ang kausap ko?" Natahimik ang matanda. Iniabot ni Pilar kay Solen ang isang puting uniforme na parang gamit ng kasambahay. May apron pa sa harap. Hindi naman marumi, pero malinaw ang ibig ipahiwatig. Hindi siya papayagang magmukhang asawa ni Edric. Gusto ni Doña Corazon na makita siya ng lahat bilang isang babaeng nasa ilalim ng utos.
Sandaling tinitigan ni Solen ang uniforme. Kumirot ang dibdib niya, ngunit kinuha niya iyon ng walang salita. "Good," sabi ni Doña Corazon. "At huwag kang masyadang magsasalita sa bisita. Smile ka lang. Mas bagay sa iyo ang tahimik." Nang umalis ang biyena niya, napahawak si Aling Pasing sa braso ni Solen. "Huwag mo nang gawin, iha. Tama na." Dahan-dahang huminga si Solen. Isang araw lang po ito. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang ito isang araw. Ito ang kabuuan ng pantitiis niya sa bahay na iyon. Bawat utos, bawat tawa, bawat tingin mula ulo hanggang paa, lahat iyon ay parang maliliit na piraso ng basag na salamin na unti-unting bumabaon sa kanyang pagkatao. Bandang 11:00 ng umaga, nagsidatingan na ang mga bisita. Ang mga sasakyan ay sunod-sunod na pumasok sa gate. Itim na SUV, mamahaling sedan, at sasakyang may driver. Dumating sina Olympia Zayco, Maribeth Quintosa, Nerissa Figuereras at Vangeline Obispo na parang mga reynang bumaba sa kani-kanilang karwahe. Nakaayos ang buhok, makintab ang alahas, at hawak ang mga mamahaling bag na mas mahal pa sa isang taong sweldo ng ordinaryong manggagawa. "Cora!" sigaw ni Olympia habang nakabuka ang mga braso. "Ang ganda ng setup mo, parang charity pero pang magazine." "Of course," sagot ni Doña Corazon habang nakangiti. "Kapag tumutulong tayo, dapat elegant pa rin." Tumawa si Maribeth. "Nasaan ang manugang mong tahimik? Yung parang naliligaw lagi sa bahay." Hindi napigilan ni Doña Corazon ang maliit na ngiti. "Nandyan lang, tinuturuan ko pa rin." Sa di kalayuan, narinig iyon ni Solen habang hawak ang tray ng calamansi juice. Nabigat ang bawat hakbang niya, ngulit pinilit niyang lumapit. "Good morning po," bati niya sa mga bisita. Napatingin sa kanya si Vangeline mula ulo hanggang paa. "Ay, Cora, bagay sa kanya ang apron, parang natural." Nagtawanan ng grupo. Kahit nanginginig ang kamay niya, inilapag ni Solen ang mga baso sa mesa ng maingat. Naron din sina Don Severino Alba, isang matandang negosyanteng tahimik lamang nagmamasid, at Madam Celestina Prada, isang may-ari ng gallery na halatang hindi komportable sa mga biro ng grupo, ngunit ayaw makialam. Lumapit si Edric mula sa loob ng bahay, nakasuot ng navy suit. Nang makita niya si Solen sa uniforme, nanlaki ang mga mata niya. "Sol," tawag ni Edric, mahina. "Bakit ganyan ang suot mo?" Hindi siya tumingin ng matagal sa asawa. "Tanungin mo ang mami mo." Lumunok si Edric at lumapit sa ina niya. "Mami, pwede ba nating kausapin sandali si Solen? Hindi tama ito." Hindi man lang natinag ang Doña Corazon. Nakangiti pa rin siya sa mga bisita habang sumasagot. "Edric, not now. Huwag kang gumawa ng eksena. May importante tayong tao rito." "Pero asawa ko siya." Dahan-dahang lumingon si Doña Corazon, nawala ang ngiti sa labi niya. "At anak kita, kaya wag mo akong ipapahiya sa sarili kong bahay." Natigilan si Edric. Nakita iyon ni Solen mula sa gilid. Nakita niya kung paano muling nanaig ang takot sa mukha ng lalaking mahal niya. At kahit matagal na niyang alam ang kahinaan nito, may panibagong sakit pa rin sa bawat pinipili niyang manahimik. Nagpatuloy ang lansyon. Pinilit ni Solen na gawin ang lahat ng maayos. Nagdala siya ng pagkain, nag-abot ng tubig, naglinis ng natapon na sauce sa mesa. Sa bawat kilos niya, may kasunod na bulong at tawa mula sa mga kumare ni Doña Corazon. "Ang bait naman niya," Sabi ni Nerissa, "parang trained na trained. Baka nga mas bagay siyang staff kesa madam," dagdag ni Maribeth. Si Aling Pasing ay halos hindi mapakali sa kusina. Si Totoy Mando naman, na nag-aayos ng mga halaman sa gilid ng hardin, ay paulit-ulit na napapatingin kay Solen. Si Lando Estrella, ang driver, ay nasa malapit sa garahe at halatang pinipigilang makialam. Dumating ang sandaling mas lalala ang lahat nang tumayo si Nerissa upang kunin ang kanyang bag. Sa pagmamadali niya, nasagi niya ang sariling baso ng red iced tea. Tumapon niyon sa harap ng kanyang mamahaling cream dress. "Ay!" sigaw ni Nerissa. "Diyos ko, ang dress ko!" Agad na lumapit si Solen dala ang napkin. "Ma'am, tutulungan ko po kayo." Ngunit bago pa siya makalapit, bigla siyang itinuro ni Nerissa. Ikaw ang nakatapon nito."
Natigilan si Solen. Hindi po ma'am, nasa kabilang side po ako ng mesa. Are you calling me a liar? Matinis na tanong ni Nerissa. Hindi po, pero Cora, sigaw ni Nerissa. Look at what your daughter-in-law did. Lumapit si Doña Corazon, namumula sa galit ngunit mas halatang nahihiya sa harap ng mga bisita. Solen, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na mag-ingat ka? Hindi po ako ang nakatapon. Mahinaon ngunit nanginginig na sagot ni Solen. Nakialam si Madam Celestina, mahina ngunit malinaw. Cora, I think the glass was already near the edge. I saw. Ngunit agad na tumawa si Olympia. Ay, Celestina, huwag mo nang ipagtanggol. Alam mo naman minsan ng mga hindi sanay sa ganitong event, kinakabahan. Sumingit si Evangeline, may mapanuksong ngiti. Alam mo, Cora, baka kailangan niya ng lesson. Hindi yung sermon lang. Dapat yung hindi niya makakalimutan. Tumawa si Maribeth. Ano naman? Pauupuin sa corner? Hindi, sabi ni Evangeline habang tumitingin sa gilid ng hardin. Di ba may malaking kennel kayo doon para sa mga imported dogs ninyo? Malinis naman iyon. Ilagay muna siya doon para matutong huwag manggulo sa party ng mga mayayaman. Sandaling natahimik ang lahat. Akala ng ilan ay biro lang. Ngunit nang makita nila ang unti-unting pagngiti ni Doña Corazon, nagbago ang hangin sa paligid. Mommy, biglang sabi ni Edric, that's enough. Hindi siya pinansin ni Doña Corazon. Tinawag nito ang dalawang sekyo na nakatalaga sa gate. Brando, Felipe. Lumapit sina Brando Laksamana at Felipe Toralba, kapwa halatang nag-aalangan. Madam, tanong ni Brando, dalhin ninyo si Solen sa kennel. Nanlamig ang mukha ni Solen. Mami! Hindi siya pinansin ni Doña Corazon. Humarap sa kanya ang ina, mababa ngulit matalim ang boses. Isa pang salita, Edric, at bukas mismo tatanggalin ko ang access mo sa kumpanya. Huwag mong kalilimutan kung sino ang bumubuhay sa pangalan mo. Natigilan si Edric. Nanginginig ang kanyang kamay, ngulit hindi siya gumalaw. Tumingin si Solen sa kanya. Isang tingin lang, hindi galit, hindi rin nagmamakaawa. Mas masakit iyon. Tingin ng taong tuluyan ng napagod umasa. Lumapit sina Brando at Felipe kay Solen. Ma'am, mahinang sabi ni Felipe. Pasensya na po. Hindi lumaban si Solen. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Habang inaakay siya papunta sa gilid ng hardin, naririnig niya ang mahihinang tawa, bulungan, at ilang hingal ng gulat. Si Aling Pasing ay napalabas mula sa kusina. Madam, maawa po kayo! Sigaw nito. Pasing, bumalik ka sa kusina! Sigaw ni Doña Corazon. Si Tutoy Mando ay palihim na inilabas ang cellphone niya at sinimulang i-record ang nangyayari. Sa kabilang gilid, si Lando ay mabilis na pumasok sa security room. Alam niyang may CCTV sa hardin. Nanginginig man ang kanyang kamay, sinave niya ang kopya ng footage sa maliit na drive na lagi niyang dala. Ang kennel ay malaki, gawa ng bakal at may bubong, ginagamit ng pamilya Valmores para sa kanilang mamahaling aso kapag may bisita. Malinis ito, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang layunin, ipahiya si Solen, iparamdam sa kanya na mas mababa siya kesa sa mga taong nakaupo sa mesa. Nang isara ang maliit na gate, tumunog ang bakal na kandado. Doon tumahimik ang mundo ni Solen. Nasa labas ang mga taong tumatawa, nasa malayo ang asawang hindi makagalaw, nasa tabi ang mga kasambahay na umiiyak, ngulit walang kapangyarihan. At siya, ang babaeng matagal nang nagpigil, ay nakatayo sa loob ng kulungan na parang doon nila gustong ilagay ang buong pagkatao niya. Lumapit si Doña Corazon sa harap ng kennel, hawak pa rin ang kanyang baso ng champagne. Maybe now you will learn your place, sabi nito. Tumingin si Solen sa kanya. Halip na umiyak, dahan-dahan niyang nginiti. Hindi iyon ngiti ng saya. Iyon ay ngiti ng babaeng sa wakas na ubusan na ang takot. Mula sa bulsa ng apron, kinuha niya ang cellphone niya. Nakita iyon ni Evangeline at tumawa. Ay, magsi-selfie pa yata. Hindi sumagot si Solen. Binuksan niya ang lumang mensahe ng kapatid niya. Kapag kailangan mo ako, isang text lang. Mabilis siyang nag-type.
Kuya, nasa Valmores Mansion ako. Ikinulong nila ako sa kulungan ng aso. May ebidensya. Kailangan kita. Pinindot niya ang send. Walang isang minuto, nag-ring ang phone niya. Si Calix. Hindi niya sinagot. Alam niyang sapat na ang mensahe. Alam niyang kung nasan man ito, darating ito. Dahil sa buong buhay niya, kung may isang taong hindi kailanmang nabigo sa kanya, iyon na yung kuya niya. Sa labas ng gate ng mansion, makalipas ang halos 5 minuto, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sasakyan. Hindi iyon tunog ng karaniwang bisita. Mabilis, mabigat, may kasamang wangwang ng police vehicle. Napalingon ng lahat. Bumukas ang malaking gate. Pumasok ang isang itim na SUV, kasunod ang 2 sasakyan ng pulis at isa pang van na may sakay na legal officers. Bumaba mula sa unang sasakyan si Attorney Calix Miravalles. Nakasuot siya ng itim na suit, maayos ang tindig, at ang mukha ay kalmadong-kalmado, ngunit ang mga mata niya ay may lamig na sapat para patahimikin ang buong hardin. Sumunod sa kanya ang ilang pulis sa pangunguna ni Police Captain Rafael Ibarra, kasama ang 2 babaeng officer at ilang tauhan ng legal team ni Calix. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Corazon habang lumalapit. This is private property. Hindi siya pinansin agad ni Calix. Diretso siyang lumakad papunta sa kennel. Nang makita niya si Sulain sa loob, sandaling kumibot ang panga niya. Iyon lang ang palatandaang galit na galit siya. Buksan ninyo. Malamig niyang utos. Nag-alangan si Brando. Sir, si Madam po ang may... Isang tingin lang ni Calix ang nagpatahimik dito. Si Felipe, nanginginig, agad na kinuha ang susi at binuksan ang kandado. Pagbukas ng gate, lumabas si Sulain. Hindi siya tumakbo, hindi siya bumagsak. Tahimik siyang lumapit kay Calix at doon sa unang pagkakataon sa araw na iyon, napaluha siya. Yanakap siya ni Calix ng mahigpit. Kuya! Mahina niyang sabi. Andito ako, sagot ni Calix. Tapos na. Humarap si Calix sa lahat. Natahimik maging sina Olympia at Vangeline. Si Doña Corazon naman ay halatang sinusubukang ibalik ang dating tindig. Attorney Miravalles, sabi nito, tila biglong nakilala ang lalaki. Misunderstanding? Kalmadong tanong ni Calix. Ikinulong ninyo ang kapatid ko sa kennel sa harap ng maraming tao. May video recording, may CCTV footage, may witnesses, at may 2 security personnel na sumunod sa utos ninyo. Nagkagulo ang mga bisita. Kapatid? Bulasla ni Maribeth. Siya ang kapatid ni Attorney Calix Miravalles? Tanong ni Olympia. Namupla. Napaatras si Doña Corazon. Hindi niya sinabi. Tumingin sa kanya si Sulain. Luhaan ngunit matatag. Hindi ko kailangang ipagyabang ang kuya ko para tratuhin niyo akong tao. Lumapit si Captain Rafael Ibarra kay Doña Corazon. Mrs. Valmores, kailangan po ninyong sumama sa amin para sa investigasyon kaugnay ng unlawful detention, grave coercion at iba pang reklamo. Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin, sigaw ni Doña Corazon. Kilala ko si Mayor, kilala ko ang... Madam, ngayon ang dapat ninyong kilalanin ay ang batas. Isa-isang kinausap ng mga pulis sina Brando at Felipe. Si Felipe ay agad umamin na utos ni Doña Corazon ang nangyari. Si Brando naman ay tahimik na yumuko, hindi na makatingin kay Sulain. Linapitan ni Totoy Mando si Calix at iniabot ang cellphone niya. Sir, na-record ko po lahat. Sumunod si Lando, hawak ng maliit na drive. Attorney, may kopya po ako ng CCTV mula sa security room. Baka burahin nila. Tinignan sila ni Calix ng may pasasalamat. Maraming salamat, malaking tulong ito. Si Aling Pasing, umiiyak pa rin, lumapit kay Sulain at hinakap siya. Patawad hiha, wala akong nadawa. Hinawakan ni Sulain ang kamay ng matanda. May ginawa po kayo, hindi niyo po ako iniwan. Samantala, sina Olympia, Maribeth, Nerissa at Vangeline ay nagkakandara pa sa pagpapaliwanag. Si Cora lang ang nag-utos, sigaw ni Nerissa. Biro lang naman ang sinabi ko, dagdag ni Vangeline, nanginginig na ang boses. Ngunit hawak na ng mga pulis ang pangalan nila bilang mga kasangkot sa pagpapahiya at pag-uudyok. Hindi man sila agad lahat pusasan sa harap ng bisita, malinaw na hindi sila basta makakaalis. Kinukuha ang statements, sinisiguro ang ebidensya. Ang lansyon na dapat magpakita ng kapangyarihan ni Doña Corazon ay naging eksenang naglantad ng kanyang kalupitan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Edric kay Sulain. Sul, basag ang boses niya. Patawarin mo ako. Dapat pinigilan ko siya. Dapat...
Tumingin si Sulain sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya iyak ng malakas, ngunit ang bawat katahimikan niya ay mas mabigat kaysa kahit anong galit. Dapat noon pa, Edric. Hindi lang ngayon na may dumating na mas malakas sa mami mo. Para siyang sinampal ng katotohanan. Napayuko si Edric. Inalayanan ni Calix si Sulain palabas ng hardin. Bago sila tuluyang makaalis, huminto siya at lumingon sa mansyon. Sa loob ng mahabang panahon, akala niya kailangan niyang tiisin ang bahay na iyon para mapanatili ang kanyang kasal, para hindi makasira ng pamilya, para hindi mapahiya ang asawa niya. Ngunit sa araw na iyon, naintindihan niya, hindi pamilya ang tawag sa lugar na kailangan mong tiisin ang pagkadurog mo para lang tanggapin ka. Habang ipinapasok si Doña Corazon sa sasakyan ng pulis para sa formal na investigasyon, habang ang mga kumare niyang dating tumatawa ay ngayon ay nanginginig sa takot, at habang ang mga bisitang dating nanonood lamang ay nagsisimula ng magbulungan sa hiya, tahimik na sumakay si Sulain sa sasakyan ni Calix. "Uuwi muna tayo sa akin," sabi ni Calix. Napakingin siya sa kapatid. "Kuya, anong mangyayari ngayon?" Saglit siyang tinignan ni Calix, seryoso ngunit malumanay. "Ngayon, magpapahinga ka. Pagkatapos, hindi na ikaw ang magtatago sa kahihiyaan. Sila na ang haharap sa ginawa nila." Sa unang beses matapos ang matagal na panahon, huminga ng malalim si Sulain na parang may tinanggal na mabigat na tanikala sa dibdib niya. Hindi pa tapos ang laban, pero tapos na ang dating Sulain na laging yumuyoko. At habang papalayo ang sasakyan mula sa mansyon ng Valmores, alam niyang ang araw na iyon, ang araw na sinubukan siyang ipahiya sa harap ng lahat, ang magiging unang hakbang ng kanyang tunay na pagbangon. Hindi na bumalik si Sulain sa mansyon ng Valmores matapos ang araw na iyon. Habang papalayo ang sasakyan ni Calix mula sa malaking gate, hindi siya lumingon ng matagal. Nakita niya sa side mirror ang bahay na minsan niyang pinilit tawaging tahanan. Ang mataas na pader, ang malawak na hardin, ang mga bintanang kumikislap sa araw, at ang daanang minsan niyang nilakaran habang bitbit ang tray ng inumin at sugat na hindi nakikita ng kahit sino. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa likod ng sasakyan, yakap ang saliring mga braso, iba na ang pakiramdam. Hindi pa siya ganap na malaya, pero hindi na rin siya nakakulong sa takot. Tahimik si Calix habang nagmamaneho ang driver niyang si Santi. Nasa harap ang kapatid niya, nakatingin sa daan, seryoso ang muka. Hindi siya agad nagsalita. Kilala niya si Sulain. Alam niyang kapampunong-puno na ito, mas lalong tumatahimik. Sa kabilang upuan, hawak ni Sulain ang maliit niyang cellphone. Ilang beses itong nag-ilaw dahil sa tawag ni Edric, ngunit hindi niya sinagot kahit isa. "Sol," marahang tawag ni Calix matapos ang ilang minuto. "Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay huminga." Doon lang napapikit si Sulain. Parang saka lamang niya naramdaman ang bigat ng buong araw. Ang tunog ng kandadong isinara sa kennel. Ang tawa ni Evangeline at Mary Beth. Ang titig ng mga bisita. Ang mukha ni Edric na may takot pero walang kilos. Lahat iyon ay sabay-sabay na bumalik sa kanya. "Kuya, bakit parang ako pa ang nahihiya?" Saglit na napakuyom ang kamay ni Calix sa ibabaw ng tuhod niya. "Dahil matagal kang nilang pinaniwala na kasalanan mong tratuhin ka ng masama." "Hindi ako lumaban." "Lumaban ka," sagot ni Calix. "Ang hindi sigaw noong hindi ligtas sumigaw, paglaban din iyon. Ang mabuhay sa loob ng bahay na araw-araw kang binabasag, paglaban din iyon. At kanina, noong nag-text ka, pinili mong iligtas ang sarili mo. Iyon ang simula." Walang sagot si Sulain, ngunit may pumitak na luha sa pisngi niya. Hindi na iyon luha ng kahihiyaan. Iyon ay luha ng taong pagod na pagod, ngunit sa wakas ay may lugar ng mapagpapahingahan. Dinala si Calix sa kanyang penthouse sa Makati. Mataas ang building, tahimik ang hallway at malayo sa ingay ng mansyon. Pagpasok pa lang nila, sinalubong sila ni Manang Belen, ang matagal ng kasambahay ni Calix. Maliit ang babae, maputi na ang buhok at may malambing na mukha. "Ay hiha," sabi ni Manang Belen nang makita si Sulain. Hindi na ito nagtanong, agad lang itong lumapit at tinakap siya. "Halika, nagluto ako ng arroz caldo, mainit pa." Doon halos bumigay si Sulain. Sa mansyon ng Valmores, bawat kilos niya ay pinupuna. Sa bahay ni Calix, walang nagtanong kung bakit namumula ang mata niya.
Walang humusga sa itsura niya. Walang numipilit sa kanya na magpaliwanag agad. Pinaupo lang siya, binigyan ng mainit na pagkain, pinahiram ng malambot na damit, pinatulog sa guest room na matagal nang nakalaan para sa kanya. Ngulit hindi madaling matulog matapos ng ganoong pangyayari. Hating gabi na, gising pa rin si Solane. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng siyudad. Sa labas, parang normal ang mundo. May mga sasakyan pa rin dumadaan, may mga ilaw pa rin kumikislap, may mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit sa loob niya, parang may malaking lindol na katatapos lang mangyari. Kumatok si Calix sa pinto. "Pwede?" Tanong niya. Tumango si Solane. Pumasok si Calix, dala ang isang folder at isang tasa ng tsaa. Iniabot niya ang tsaa sa kapatid bago umupo sa silya sa tapat nito. "Hindi ito para pilitin ka," sabi niya, tinapik ang folder. "Gusto ko lang malaman mo kung ano ang options mo." Napatingin si Solane sa folder. "Kaso?" "Oo, pero hindi lang tungkol sa nangyari kanina. May unlawful detention, grave coercion, unjust vexation, possible emotional abuse. May statement sina Totoy at Lando. Si Aling Pasing handa ring magsalita. Pero ikaw ang biktima. Hindi ako gagalaw ng hindi mo alam." Matagal na tinitigan ni Solane ang tasa sa kamay niya. "Pagod na ako, kuya." "Alam ko. Pero mas pagod ako sa pagiging tahimik." Doon unang lumambot ang mukha ni Calix. "Then we do this properly. Hindi dahil gusto nating maghiganti lang, kundi dahil kailangan nilang managot." Kinabukasan, dumating si Dr. Ivana Salcedo, isang therapist na matagal ng kaibigan ni Calix. Hindi siya dumating na parang doktor na may clipboard at tanong ng tanong. Dumating siya na parang kaibigan. Simple ang damit, banayad ang boses, at may dalang maliit na notebook na hindi niya agad binuksan. "Solane," sabi ni Dr. Ivana, "hindi ko hihingin na ikwento mo agad lahat. Magsisimula tayo sa pinakasimple. Kumain ka na ba?" Napangiti si Solane sa kabila ng bigat ng pakiramdam niya. "Opo." "Nakatulog?" "Konti." "Good. Yun muna ang panalo natin today." Sa mga sumunod na araw, hindi agad naging maayos ang lahat. May mga umagang bigla na lang nagigising si Solane na kinakabahan, parang may tatawag sa kanya para pagsilbihan ng mga bisita. May mga sandaling kapag nakakarinig siya ng malakas na tawa sa TV, bumabalik sa kanya ang halakhak ni na Olympia. Kapag may tumutunog na susi, naaalala niya ang kandado ng kennel. Ngunit sa bawat araw, may maliit na hakbang. Si Manang Belen ay laging nag-iiwan ng pagkain sa mesa kahit hindi siya gutom. Si Calix ay hindi siya pinipilit lumabas, ngunit araw-araw nitong sinasabing, "Nandito lang ako." Si Dr. Ivana ay tinuturuan siyang pangalanan ang nararamdaman niya. Takot, galit, hiya, pagod, lungkot. Dahil kapag may pangalan ng sugat, mas madaling simbulan ng paghilom. Isang umaga, habang umiinom ng kape si Solane sa sala, dumating si Aling Pasing. Bitbit nito ang lumang bag at halatang hindi pa natutulog ng maayos. Pagbukas ni Solane ng pinto, agad umiyak ang matanda. "Hiha, umalis na ako sa mansyon," sabi nito. "Hindi ko na kaya. Pinipilit nilang sabihin na wala akong nakita." Pinapasok siya ni Solane at pinaupo. Ilang sandali pa, dumating si Calix mula sa opisina at doon nagsimula ang pagbubukas ng mas malalim na sugat sa loob ng bahay Valmores. "Hindi lang ikaw ang ginanyan nila, Hiha," sabi ni Aling Pasing habang hawak ang tasa ng mainit na tsaa. "Marami na, pero lahat kami noon takot." Binanggit niya si Minerva Tanyag, dating kasambahay na biglang pinaalis matapos magkasakit at hindi nabayaran ang huling 3 buwan ng sahod. Binanggit niya si Ruben Casilao, dating driver na pinagbintangan ng pagnanakaw ng mamahaling relo ni Doña Corazon, kahit alam ng buong staff na si Edric ang huling humiram noon para ipaayos. Binanggit niya si Kaumpong Salazar, supplier ng bulaklak at gulay para sa ilang event ng Valmores na hindi binayaran matapos sabihing kulang sa kalidad ang produkto kahit ginamit laman lahat sa party. Napatingin si Solane kay Calix. "Totoo lahat ito?" Tahimik na tumango si Calix. "Iche-check natin, pero kung may records, resibo, messages, pwedeng lumakas ang reklamo." "May tinago akong kopya ng ilang delivery receipts," sabi ni Aling Pasing. "Hindi ko alam kung bakit ko tinago. Siguro dahil iniisip ko, balang araw, may mangangailangan."
Mula roon, hindi na lang kaso ni Solen ang nabuo. Unti-unting dumating ang mga taong dating nanahimik. Si Minerva, payat at hiyain, unang dumating sa opisina ni Calix. Kasama niya ang anak niyang si Basha, 9 na taong gulang, na noon ay ilang buwan nilang hindi napagamot dahil hindi nakuha ni Minerva ang sahod niya. "Ma'am Solen," sabi ni Minerva nang makita siya, "pasensya na po. Dati po nakita kong pinapagalitan kayo ni Madam sa kusina. Gusto ko pong tulungan kayo noon, pero natakot ako." Hinawakan ni Solen ang kamay niya. "Pareho tayong natakot, pero nandito ka ngayon. Yun ang mahalaga." Sumunod si Ruben Casilao, may daladalang ulong affidavit na hindi niya naituloy noon dahil wala siyang pambayad sa abogado. May dala rin siyang litrato ng dati niyang ID sa Valmores Mansion. Matigas ang mukha niya, ngulit nang ikwento niya kung paanong nawala ang trabaho niya at muntik nang hindi makapag-aral ang bunso niya, nabasag ang boses niya. "Hindi relo ang ninakaw sa akin, ma'am. Pangalan ko. Hanggang ngayon kapag nag-a-apply ako, tinatanong kung bakit ako umalis sa Valmores." Doon lalong naramdaman ni Solen na mas malaki ang laban kaysa sa inaakala niya. Ang ginawa sa kanya sa hardin ay hindi aksidente. Hindi iyon bigla ang kasamaan lamang. Bahagi iyon ng mahabang kasaysayan ng isang pamilyang sanay manapak dahil naniniwalang walang ordinaryong tao ang may lakas lumaban. Samantala, sa panig ng Valmores, hindi na nahimik si Doña Corazon. Matapos siyang pansamantalang makapagpiyansa sa ilang reklamo habang nagpapatuloy ang investigasyon, agad siyang kumuha ng public relations fixer na si Basilio Trenas. Si Basilio ay kilala sa mundo ng mayayaman bilang lalaking kayang pabanguhin kahit ang pinakabulok na pangalan. Palangiti siya, laging may dalang tablet at marunong magpaikot ng kwento. Sa isang maliit na conference room sa lumang opisina ng Valmores, hinarap ni Basilio si Doña Corazon, sina Olympia, Maribeth, Nerissa at Vangeline. Lahat sila ay halatang hindi nakasingtapang tulad noong nasa luncheon. Wala nang malalakas na tawa, wala nang mapanghusgang titig, puro takot at inis. "Madam," sabi ni Basilio, "ang kailangan natin ay baguhin ang narrative. Hindi pwedeng kayo ang lalabas na ng api. Dapat palabasin natin na may personal agenda si Solen." "Anong ahenda?" tanong ni Olympia. "Pera," sagot ni Basilio. "Sabihin nating matagal na niyang gustong makuha ang pera ng Valmores. Sabihin nating ginamit niya ang kapatid niyang abogado para pabagsakin ang pamilya." Napangiti ng bahagya si Doña Corazon. Yan ang totoo. Hindi siya inosente. Ngunit kahit sabihin niya iyon, may takot sa likod ng mata niya. Dahil alam niyang hindi lang usapin ng kennel ang pwedeng nabuksan, may mas malalim siyang sikreto, mga dokumentong matagal niyang itinago, mga ari-ariang ipinalipat, mga pondong dumaan sa charity events ngunit hindi kailanman umabot sa dapat tulungan. Hindi pa iyon alam ni Solen ng mga panahong iyon. Ang alam lang, biglang lumabas na blind item online tungkol sa probinsyanang manugang na ginagamit ang sikat na abogado para mangikil. May ilang social media pages na nagsimulang maglabas ng malisyosong posts. May mga peking account na tumatawag sa kanyang oportunista, gold digger at dramatic. Nasaktan si Solen. Kahit alam niyang kasinungalingan, masakit pa rin makita ang pangalan niyang dinudumihan ng mga taong hindi naman siya ilala. Isang gabi, nadatnan siya ni Calix sa dining table. Hawak ang phone at nangingilid ang luha. "Sol, wag mong basahin," sabi ni Calix. "Paano nila nasasabi ito?" tanong niya. "Wala silang alam. Kaya nga hindi sa kanila manggagaling ang katotohanan, sa ebidensya." Kinabukasan, tinawagan ni Calix si Fiskal Yara Belmonte, isang prosecutor na kilala sa pagiging matapang at hindi nagpapadala sa pangalan ng akusado. Nang magkita sila sa opisina, mabilis niyang pinag-aralan ng mga ebidensya. Video ni Todoy, CCTV ni Lando, statements ni Aling Pasing, Minerva, Ruben at iba pang dating empleyado. Matibay ang initial case, sabi ni Fiskal Yara, pero may nakikita akong pattern dito. Hindi lang ito isolated abuse. Tumanggo si Calix. Iyon din ang hinala ko. "May financial records ba kayo?" "Wala pa, pero may charity events sila for years. Baka may trail." Doon pumasok ang pangalan ni Kaumpong Salazar. Nang puntahan siya ni Solen kasama ang legal assistant ni Calix na si Marlo Esguera, nakita nila ang maliit nitong tindahan ng gulay at bulaklak sa palengke.
Matanda na si Kaumpong, ngunit malinaw pa ang memorya. Valmores ba? Tanong nito nang banggitin ang pangalan. Ay anak, ang laki ng utang sa akin yan. Ginamit ang bulaklak ko sa 3 event, tapos nang singilin ko, sinabihan kong pangit daw ang arrangement. Pero nakita ko sa pictures nila, nasa harap lahat ang bulaklak ko. Ipinakita ni Kaumpong ang mga lumang resibo, text messages mula sa staff ni Doña Corazon at ilang litrato ng event. Habang tinitignan ni Solen ang mga dokumento, may kakaibang bigat sa dibdib niya. Hindi na siyang babaeng nagrereklamo lamang tungkol sa sariling sakit. Nagiging saksi siya sa sistemang matagal nang ginamit laban sa maliliit. Pagbalik niya sa penthouse ng araw na iyon, nakita niyang naghihintay si Edric sa lobby. Payat ito kumpara noon, hindi na maayos ang pagkakatali ng kurbata at halatang ilang araw nang kulang sa tulog. Solen, tawag niya. Huminto siya, ngunit hindi lumapit. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Edric. Hindi pa ako nakakahanda. Tumanggo siya, halatang nasasaktan ngunit tinanggap iyon. Alam ko, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang sabihin, umalis na ako sa bahay. Nagulat si Solen, ngunit hindi niya ipinakitang todo. Bakit? Tanong niya. Dahil kung mananatili ako roon, ibig sabihin pinipili ko pa rin ang takot ko kaysa sa tama. Napayuko si Edric. Huli na, alam ko, pero gusto kong magsimula kahit wala kang ibalik sa akin. Matagal siyang tinignan ni Solen. May bahagi ng puso niyang gustong maniwala, ngunit may bahagi ring pagod na. Kaya sa halip na yakapin ito, marahan niyang sinabi, kung totoo iyon, patunayan mo hindi sa salita, sa gawa. Tumango si Edric. Gagawin ko. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang kakailanganin nitong gawin. Ilang araw matapos iyon, umuwi si Edric sa San Isidro upang kausapin si Mang Dario. Ayaw muna siyang harapin ni Solen ng mas matagal, kaya sa ama muna siya pumunta. Natagpuan niya si Mang Dario sa maliit na bakuran, nagkukumpuni ng lumang upuan. Sir, mahinang bati ni Edric. Hindi agad tumingala si Mang Dario. Kung hihingi ka ng tawad, hindi sa akin dapat mauna. Alam ko po, kung mahal mo ang anak ko, bakit hinayaan mong umabot doon? Napalunok si Edric. Duwag po ako. Tumigil sa pagpukpok si Mang Dario. Doon siya tumingin ng diretsyo. Mabuti at alam mo, kasi ang duwag na hindi umaamin, wala nang pag-asang magbago. Gusto ko pong bumawi. Ang pagbawi, hindi ginagawa para patawarin ka agad. Ginagawa dahil tama, kahit walang pumalakpak, kahit walang bumalik sa'yo. Tumimo iyon kay Edric. Habang unti-unting lumalawak ang kaso, nagsimulang mabuo sa isip ni Solen ang isang bagay na hindi niya inakala noon, isang foundation, isang lugar para sa mga taong katulad ni Minerva, Ruben, Kaumpong at maging ni Aling Pasing. Hindi lang legal help, hindi lang counseling, isang ligtas na silong para sa mga taong matagal nang pinatahimik ng takot at kahirapan. Isang hapon, habang nasa opisina ni Calix, inilatag niya ang ideya. Kuya, sabi niya, paano kung gumawa tayo ng program para sa abused spouses, kasambahay, drivers, ordinaryong trabahador, yung walang pambayad sa abogado, yung natatakot magsalita? Napatingin si Calix sa kanya. Foundation? Oo, maliit muna. Hindi ko kailangan ng malaking pangalan. Gusto ko lang may mapuntahan sila. Ngumiti si Calix, unang tunay na ngiti nito matapos ang nangyari. May pangalan ka na? Tumahimik sandali si Solen. Naalala niya ang kennel, ang kulungang ginamit para ipahiya siya. Pagkatapos, naalala niya ang penthouse ni Calix, ang yakap ni Manang Bilen, ang tsaa ni Aling Pasing, ang unang gabi na hindi siya pinilit maging matatag. Silong, sabi niya. Silong Miravales Foundation. Tumango si Calix. Then we build it. Hindi naging madali ang unang hakbang. May mga papeles, permits, donor meetings, at mga taong nagdududa kung kaya ba ni Solen humarap sa publiko matapos ang iskandalo. Ngulit sa bawat pagdududa, mas lalo siyang tumatatag. Hindi niya kailangan maging maingay, hindi niya kailangan maging mapaghiginti. Kailangan lang niyang maging malinaw sa layunin. Si Dr. Ivana ay pumayag tumulong sa Emotional Recovery Program. Si Aling Pasing, kahit matanda na, nagboluntaryong maging house mother kapag may matutuluyang biktima. Si Totoy Mando naman ang tumulong mag-ayos ng maliit na inuupahang opisina sa Quezon City.
Si Lando naman ang nag-asikaso ng paghatid sundo sa ilang witness kapag kailangang pumunta sa hearing o counseling. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Solen ang maliit na signage na ikinakabit sa pinto, Silong Miravales Foundation, napaluha siya. Hindi na luha ng kahihiyan, luha iyon ng taong nakitang may pwedeng tumubong kabutihan mula sa pinakamasakit na karanasan. Lumapit si Aling Pasing at hinaplos ang kanyang likod. Iha, kung nakita ka ng nanay mo ngayon, sigurado akong proud na proud siya. Ngumiti si Solen habang pinupunasan ng luha. Sana nga po. Hindi sana. Sigurado. Sa kabilang banda, hindi na kasing mingning ang mansyon ng Valmores. Tahimik na ang mga hallways, wala na ang madalas na tawanan ng mga kumare. May ilang empleyadong nag-resigned, may investors na tumatawag at nagtatanong, may mga dating kaibigan ni Doña Corazon na biglang hindi na sumasagot sa tawag. Si Basilio Trenas ay patuloy pa ring gumagawa ng paraan para baliktarin ang kwento. Ngunit habang dumarami ang ebidensya, mas nagmumukhang lamang desperado ang kanilang panig. Isang gabi, nakatayo si Doña Corazon sa sala ng mansyon, hawak ang baso ng alak habang pinapanood sa balita ang maikling segment tungkol sa bagong foundation ni Solen. Nakita niya sa screen ang dating manugang, simple pa rin ang damit, kalmado pa rin magsalita, ngunit iba na ang tindig. Ang layunin po ng Silong, sabi ni Solen sa interview, ay tulungan ang mga taong matagal nang pinaniwala na wala silang laban. Hindi po ito tungkol sa paghihiginti, tungkol ito sa dignidad. Nanginginig na pinatay ni Doña Corazon ang TV. Dignidad, akala niya kung sino na siya. Ngunit kahit anong sabihin niya, alam niyang may nagbago na. Ang babaeng minsan niyang inutusang magsuot ng apron sa harap ng mga bisita ay ngayon unti-unting nagiging boses ng mga taong dati niyang kayang patahimikin. At si Solen, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ay hindi na nagigising kinabukasan na takot sa kung anong ipapagawa sa kanya ng ibang tao. Nagising siya na may sariling plano, may sariling pangalan, at may sariling lakas na hindi na kayang ikulong ng kahit sinong Valmores. Lumipas ang 1 taon mula nang unang ikabit sa maliit na opisina sa Quezon City ang karatulang may pangalang Silong Miravales Foundation. Nung una, maliit lamang ang lugar. 2 silid, 1 mesa para sa legal consultation, 3 monoblock chair, 1 lumang sofa na donasyon ni Manang Belen at maliit na pantry na inaalagaan ni Aling Pasing. Ngunit sa loob ng 12 buwan, naging tahanan iyon ng mga taong minsang hindi alam kung saan lalapit. Hindi naging madali ang unang taon ni Solen. May mga gabing umuuwi siyang pagod na pagod, hindi dahil sa dami ng papeles, kundi dahil sa bigat ng kwentong naririnig niya araw-araw. May kasambahay na hindi pinasasahod ng tama. May asawang babae na sinasabihang walang karapatan dahil wala siyang sariling pera. May driver na pinagbintangan ng kasalanang hindi niya ginawa. May tindera sa palengke na tinakot ng mayamang customer dahil nagreklamo sa hindi binayarang order. Sa bawat kwento, may bahagi ng sarili niyang nakikita si Solen. Ang dating takot, ang dating hiya, ang dating katahimikang parang pader sa paligid ng dibdib. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko sa mansyon ng Valmores. Hindi na siya ang babaeng nanginginig kapag naririnig ang matinis na tawa ni na Olympia at Vangeline. Kapag humaharap siya sa mga barangay legal awareness program, malinaw ang boses niya. Hindi malakas sa paraang nananakot, kundi matatag sa paraang pinapakinggan. Isang hapon, nasa maliit na covered court siya ng barangay Mapagkalinga, kaharap ang mga kababaihan, kasambahay, tricycle driver at ilang senior citizen. Katabi niya si Dr. Ivana Salcedo habang nasa likod nito si Lando Estrella na nag-aayos ng portable speaker. Si Totoy Mando naman ay tumutulong maglagay ng mga upuan. Si Aling Pasing, kahit masakit na raw ang tuhod, ay namimigay ng mainit na sopas sa mga dumalo. Hindi po kahihiyan ng humingi ng tulong, sabi ni Solen sa mikropono. Mas nakakahiya ang manakit ng kapwa at gamitin ang pera para patahimikin ang biktima. Kung may nangaapi sa inyo, hindi ibig sabihin na wala kayong laban dahil mahirap kayo.
May batas, may ebidensya, may taong makikinig. Sa harap, nakaupo si Minerva Tanyag, ang dating kasambahay ng mga Valmores. Dala niya ang anak niyang si Basha na ngayon ay mas malusog na at pumapasok na sa paaralan sa tulong ng foundation. Nang magtagpo ang tingin nila ni Solen, ngumiti si Minerva. Sa simpleng ngiting iyon, naramdaman ni Solen na may saysay ang lahat ng pagod niya. Pagkatapos ng talk, lumapit ang isang matandang lalaki. Si Kaumpong Salazar yon, hawak ang lumang sombrero at may dalang supot ng gulay bilang pasasalamat. "Ma'am Solen," sabi nito, "hindi ko na po alam kung ilang beses akong magpapasalamat. Dahil sa tulong ninyo, nabayaran na rin ako ng ilang dating utang ng ibang kliyente. Natutunan silang matakot kapag may kontrata na." Napangiti si Solen. "Hindi po sila dapat matakot sa atin, Kaumpong. Dapat matuto lang silang respeto." "Pareho na rin po iyon minsan," biro ng matanda. Natawa sila. Sa mga ganitong sandali, nararamdaman ni Solen na hindi siya basta nakaligtas. May bago siyang buhay na binubuo at hindi iyon umiikot sa sakit na ginawa sa kanya. Ang sakit ang naging simula, pero hindi iyon ang magiging wakas ng pagkatao niya. Samantala, sa mundo ng mga Valmores, unti-unti nang nawawala ang dating kinang ng kanilang pangalan. Ang mansyon na dati puno ng bisita, tawa at sasakyang pumapasok sa gate ay naging tahimik at malamig. Ang mga bulaklak sa hardin ay hindi na napapalitan ng madalas. Ilang empleyado ang umalis matapos magbigay ng salaysay sa kaso. Ang ilan sa mga dating kaibigan ni Doña Corazon ay biglang naging abala, biglang nasa abroad, biglang hindi makasagot ng tawag. Ang kumpanya ng Valmores ay hindi naman agad bumagsak, ngulit nagsimula itong mawalan ng tiwala mula sa investors. May dalawang malaking kliyente na umatras sa kontrata. May supplier na humihingi na ng advance payment dahil ayaw na nilang maulit ang nangyari kay Kaumpong. May mga bank officers na masusing nagre-review ng records ng kanilang charity-linked transactions. Sa isang madilim na conference room ng lumang opisina, nakaupo si Doña Corazon kasama si Basilio Trenas, ang dating public relations fixer na dati puno ng kumpiyansa. Ngulit ngayon, kahit si Basilio ay naiipit na rin. "Madam," sabi ni Basilio habang nakatingin sa tablet niya, "hindi na sapat ang online narrative. Lumalabas na ang sworn statements ng dating staff. May media outlets na interesado sa financial side ng charity events ninyo." Matigas na ipinatong ni Doña Corazon ang baso sa mesa. "Bayaran mo sila." "Hindi ganun kadali. May prosecutor na. Si Fiskal Yara Belmonte ang humahawak. Hindi siya kilalang natitinag sa tawag." "Lahat natitinag," malamig na sabi ni Doña Corazon. "Kailangan lang malaman kung magkano." Hindi agad nakasagot si Basilio. Dun niya naunawaan na mas delikado ang babaeng kaharap niya kaysa sa inakala niya. Hindi lamang nito gustong protektahan ng pangalan, gusto nitong manatiling makapangyarihan kahit lumubog ang lahat ng nasa paligid niya. Sa kabilang banda, nagkakaroon na rin ng bitakang samahan ni na Olympia, Maribeth, Nerissa at Vangeline. Nung araw ng luncheon, pare-pareho silang tumatawa, pare-pareho silang nangmamaliit. Lulit nang nagsimula ng dumating ang supina at legal notices, bigla silang nagkanya-kanya ng dahilan. Sa bahay ni Olympia, umiiyak siya habang kausap sa telepono si Maribeth. "Hindi ako ang nagmungkahi ng kennel," sabi niya. "Si Vangeline yun, pero tumawa ka," sagot ni Maribeth. "Lahat tayo tumawa. Hindi iyon krimen." "Hindi krimen ang tumawa," malamig na sabi ni Maribeth. "Pero krimen ang magsinungaling kung nakita natin ang nangyari." Si Nerissa naman, na siyang nagpanggap na si Solen ang nakatapon ng inumin, ay halos hindi na makalabas ng bahay dahil pinagtitingnan na siya sa social club. Hindi na siya tinatawag sa mga charity meetings. Ang dating mga babaeng nakikipaghalikan sa hangin kapag nakakasalubong siya ay biglang hindi na siya kilala. Si Vangeline na pinakamatapang noon ang unang naghanap ng paraan para iligtas ang sarili. Palihim niyang kinontak ang opisina ni Fiskal Yara. Handa raw siyang magsalita kung mabibigyan siya ng mas magaan na pananagutan. Nang malaban niyon ni Doña Corazon, halos mabasag niya ang hawak na baso. "Traidor!" bulong niya. "Lahat sila traidor!" Ngunit ang katotohanan, hindi sila traidor.
Natuto lang silang matakot nang hindi na pera ang hawak sa leeg nila, kundi ebidensya. Sa mga panahong yon, si Edric Valmores ay naninirahan na sa isang maliit na kondominium sa Pasig. Wala na siyang driver, wala na siyang personal assistant, wala na siyang access sa ilang accounts na dating hawak ng ina. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, siya mismo ang namamalengke. Siya mismo ang naglalaba kapag walang oras magpa-laundry at siya mismo ang nagbabayad ng bills mula sa natitirang personal savings niya. Hindi iyon madali para sa kanya. Lumaki siyang protektado, sanay na may mag-aayos ng lahat. Ngunit kakaibang gaan ang naramdaman niya sa kabila ng hirap. Sa unang beses, hindi na siya gumigising sa bahay na puno ng utos ni Doña Corazon. Hindi na niya kailangang sukatin ang bawat salita ayon sa kung ikagagalit ba ito ng ina. Isang gabi, binisita niya si Calix sa opisina. Hindi para kausapin si Solen, kundi para magdala ng dokumento. Pagpasok niya, nakita niya si Calix na nagbabasa ng legal brief habang si Marlo Esguera ay nag-aayos ng files. Attorney Miravalles, sabi ni Edric, maingat ang boses. Tumingala si Calix. Hindi malamig ang mukha niya, ngunit hindi rin ito pala kaibigan. Edric? May inilapag si Edric na brown envelope sa mesa. Mga kopya ito ng internal records ng Valmores Holdings. May ilang charity event expenses na dumaan sa accounts na hindi dapat konektado sa foundation work. Hindi ko alam lahat ng detalye noon, pero ngayon ko lang na-connect. Tahimik na binuksan ni Calix ang envelope. Habang binabasa niya ang ilang pahina, mas lalo siyang naging seryoso. Tanong niya, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Opo, sagot ni Edric. Madidiin ng mami ko. At ikaw? Kung may pananagutan ako dahil pumirma ako sa ilang board papers nang hindi nagtatanong, haharapin ko rin. Saglit na hindi nakasagot si Calix. Pagkatapos, mahinang sinabi, bakit mo ginagawa ito? Napayuko si Edric. Dahil sinabi ni Mang Dario na ang pagbawi ginagawa dahil tama, hindi dahil may kapalit. Matagal akong naging duwag attorney. Hindi ko na kayang ipagpatuloy iyon. Hindi siya pinuri ni Calix. Hindi rin niya ito pinatawad sa ngalan ni Solen. Ngulit tinanggap niya ang envelope. Mahalaga ito. Pero wag mong isipin na sapat na ang isang envelope para mabura ang lahat. Alam ko po, good. Dahil kung tunay kang nagbabago, sanayin mong gumawa ng tama kahit walang pumapalakpak. Tumanggo si Edric. Yun po ang sinusubukan ko. Ilang linggo matapos iyon, umabot na sa korte ang ilang bahagi ng kaso. Sa unang pagharap, puno ang courtroom. Naroon si Solen, nakasuot ng simpleng navy dress, katabi si Calix. Sa likod niya sina Aling Pasing, Totoy Mando, Lando, Minerva, Ruben, Kaumpong, at Dr. Ivana. Hindi sila mayayaman, hindi sila kilala sa society pages, ngulit sila ang mga taong may katotohanang dala. Sa kabilang panig, dumating si Doña Corazon na nakaitim na suit. Mataas pa rin ang baba, ngunit wala na ang dating kumpiyansa sa mata. Kasama niya ang abogado niyang si Attorney Patricio Llamas at sa likod niya, magkakahiwalay nang nakaupo sina Olympia, Maribeth, Nerissa at Vangeline. Wala nang bulungan ng pangungutya, wala nang tawanan, puro iwasan ng tingin. Nang tinawag si Solen upang magsalita, tumahimik ang buong silid. Tumayo siya, lumapit, at huminga ng malalim. Sa loob ng dibdib niya, naroon pa rin ang kaba, ngulit hindi na siya alipin nito. Mrs. Valmores, tanong ni Fiskal Yara, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang pinakamasakit sa nangyari sa iyo? Saglit na napatingin si Solen kay Doña Corazon. Nandoon ang babaeng minsang nagpaniwala sa kanya na wala siyang halaga. Nandoon ang biyenang ginamit ang yaman para ipahiya siya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na ito mukhang higanteng hindi kayang talunin. Mukha na lang siyang tao, isang taong kailangang managot. Hindi po ang kulungan ang pinakamasakit, sabi ni Solen, malinaw ang boses. Masakit iyon, oo, nakakahiya, nakakatakot. Pero ang mas masakit po ay ang araw-araw na pagpaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat igalang. Ang paulit-ulit na pagpapadawa sa akin ng bagay na hindi para tumulong, kundi para ipaalala na mas mababa ako. Ang pagtawanan ako sa harap ng ibang tao.
Ang makita ang asawa kong takot na ipagtanggol ako. Ang maramdaman na sa bahay na dapat sana'y tahanan, ako pa ang kailangang magpaalam kung pwede akong maging tao. May ilang napayuko sa courtroom. Si Edric na nasa likod, tahimik na napaluha. Hindi siya lumapit. Hindi niya inagaw ang sandali. Hinayaan niyang marinig ng lahat ang sugat na matagal niyang hindi pinrotektahan. Nagpatuloy si Solen. Pero hindi ko po hahayaang ang galit ang maging buhay ko. Nandito ako hindi para manira, kundi para sabihin ang totoo. Dahil kung mananahimik ako, baka may iba pang ikulong. Hindi man sa kennel, kundi sa takot, kahihiyan at paniniwalang wala silang laban. Matapos siyang magsalita, tinawag naman si Felipe Torralba, ang CQ na nagbukas ng kennel noong araw na dumating si Calix. Nanginginig ito habang nanunumpa. Sino ang nag-utos sa iyo na ikulong si Mrs. Solen Valmores sa kennel? Tanong ni Fiskal Yara. Napatingin si Felipe kay Doña Corazon. Pagkatapos ay yumuko siya. Si Madam Corazon Valmores po. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. May nagbanta ba sa inyo kung hindi ninyo susundin? Opo, sinabi po na mawawalan kami ng trabaho at noong nag-alangan kami, pinagalitan kami sa harap ng bisita. Sumunod na ipinakita ang video ni Totoy Mando at ang CCTV footage na sinave ni Lando. Tahimik ang buong courtroom habang pinapanood ang esenang hindi na kayang baligtarin ng kahit sinong PR fixer. Naroon ang utos, naroon ang tawa, naroon ang pagsasara ng kandado, naroon ang mukha ni Solen sa loob ng kennel, hindi sumisigaw, ngunit malinaw na nilalapastangan. Si Doña Corazon ay nakaupo ng tuwid, ngunit namumutla na. Si Attorney Patricio Llamas ay paulit-ulit na may binubulong sa kanya, ngunit tila wala na siyang marinig. Sa huling bahagi ng hearing, nagsalita si Judge Leandro Catapang. Matanda na siya, may salamin at may boses na kalmado ngunit mabigat. Ang korte ay hindi lugar para pagtakpan ng apelyido ang katotohanan. Ang yaman, impluensya o social standing ay hindi lisensya para tapakan ang dignidad ng kapwa. Ang kasong ito ay magpapatuloy at ang lahat ng ebidensya ay susuriin ng ayon sa batas. Paglabas nila sa courtroom, maraming reporter ang naghihintay. Hindi sana magsasalita si Solen, ngunit nang may nagtanong kung masaya ba siyang napapahiya ngayon ang mga Valmores, huminto siya. Hindi po ako masaya sa kahihiyan ng kahit sino. Masaya ako na unti-unti nang naririnig ang katotohanan. Sana ang matutunan ng lahat dito ay simple lang. Huwag hintayin na mayaman o makapangyarihan ang kamag-anak ng inaapi bago natin siya igalang. Pagkatapos noon, hindi na siya nagdagdag pa. Sumakay siya sa sasakyan kasama si Calix, habang sina Aling Pasing at Minerva ay magkayakap sa gilid, parehong umiiyak. Sa gabing iyon, bumalik si Solen sa maliit na opisina ng silong. Wala nang ibang tao roon maliban kay Dr. Ivana na nag-aayos ng upuan. Ang bigat ng araw, sabi ni Dr. Ivana. Oo, sagot ni Solen. Kumusta ka? Tumingin si Solen sa paligid, sa mga upuang pinagpahingahan ng mga biktima, sa mesa kung saan nilalagdaan ang affidavits, sa maliit na corkboard na may nakasulat na may karapatan kang marinig. Pagod, sabi niya. Pero buo. Ngumiti si Dr. Ivana. That's a good word. Lumapit si Solen sa bintana. Sa labas, maingay ang kalsada ng Quezon City. May jeep, may tindera, may batang tumatawa, may mga taong pauwi. Hindi perpekto ang mundo. Hindi mawawala ang pang-aapi sa isang kaso lamang. Ngunit may isang bahay, isang silong, isang puwang kung saan pwedeng magsimula ang paglaban. At sa kabilang dulo ng lungsod, sa mansyon ng Valmores, nakaupo si Doña Corazon sa madilim na sala. Hawak ang basong hindi niya naiinom. Wala na ang mga kumare. Wala na ang tawanan. Wala na ang dating makapangyarihan katahimikan ng bahay. Ang natira na lang ay ang malamig na tunog ng orasan
at ang bigat ng katotohanang hindi na niya kayang bilhin. Samantala, si Solen ay hindi na nakatingin pabalik sa kulungang minsang ginamit para ipahiya siya. Nakatingin na siya sa mga taong susunod niyang tutulungan. At sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw sa kanya. Hindi na siya nabubuhay para patunayan ang halaga niya sa mga Valmores. Nabubuhay siya para ipaalala sa iba na may halaga sila. Kahit ilang beses silang pinaniwalang wala. 2 taon nang lumipas mula nang tumayo si Solen sa harap ng maliit na bintana ng Silong Miravalles Foundation at unang naramdaman na hindi na siya nabubuhay para patunayan ang halaga niya sa mga Valmores. Sa loob ng 2 taong iyon, maraming bagay ang nagbago. Hindi biglaan, hindi parang himala, kundi dahan-dahan, tulad ng sugat na natututong maghilom kapag inaalagaan araw-araw. Ang dating maliit na opisina sa Quezon City na may 2 silid at ilang monoblock chair ay isa ng maayos na 3 palapag na building. Hindi ito kasing gara ng mansyon ng Valmores, ngunit sa bawat sulok nito ay may init na hindi mabibili ng marmol, chandelier o mamahaling paintings. Sa unang palapag naroon ang legal clinic kung saan tumatanggap ng libreng konsultasyon sina Calix at ang mga volunteer lawyer na sinanay niya. Sa ikalawang palapag, naroon ang counseling rooms ni na Dr. Ivana Salcedo at ng ilang batang psychologist na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa ikatlong palapag naman, naroon ang pansamantalang tuluyan para sa mga kababaihan, kasambahay, drivers at manggagawang kailangang lumayo muna sa mapanganib na sitwasyon. Sa maliit na kusina sa likod, si Aling Pasing ang reyna ng kaldero. Kahit may edad na, siya pa rin ang unang gumigising para magluto ng lugaw, sopas o mainit na kape para sa mga bagong dating na nanginginig pa ang kamay dahil sa takot. Si Totoy Mando naman ang naging maintenance supervisor ng building. Siya ang nag-ayos ng sirang gripo, nagpipintura ng dinding at nagtatanim ng gumamela sa harap para raw hindi mukhang opisina ng problema ang lugar, kundi bahay na may pag-asa. Si Lando Estrella ang namamahala sa transport service ng foundation. Minsan sumusundo ng biktima mula sa barangay hall, minsan naghahatid ng testigo sa korte, minsan naman nagdadala ng groceries para sa mga pamilyang pansamantalang nawalan ng kabuhayan. Sa paningin ni Solen, bawat isa sa kanila ay bahagi ng bagong pamilyang nabuo mula sa pagkabasag. Isang umaga, bago magsimula ang anniversary program ng Silong Miravalles Foundation, nakatayo si Solen sa harap ng building habang pinapanood ang mga staff na nagsasabit ng simpleng tarpaulin. Nakasuot siya ng puting blouse at mahabang navy skirt. Wala pa rin siyang mamahaling alahas. Isang maliit na kwintas na may pendant na iniwan ng kanyang ina ang suot niya. Sa gilid ng tarpaulin, nakasulat ang mga salitang, Ikalawang anibersaryo ng Silong Miravalles Foundation. Dignidad, hustisya, bagong simula. Lumapit si Calix, hawak ang 2 paper cup ng kape. Mas kalmado na ang mukha nito kaysa noong araw na dumating siya sa Valmores Mansion, dala ang galit na pilit pinipigil. Ngayon, kahit abala pa rin siya sa malalaking kaso, mas madalas na siyang makita sa foundation kaysa sa corporate boardrooms. Hindi pa rin ako nakakapaniwala na umabot tayo dito, sabi ni Solen habang tinatanggap ang kape. Tinignan ni Calix ang building. Ako naniniwala ako simula pa lang. Talaga? Oo, ikaw lamang hindi naniniwala noon. Napangiti si Solen. Dati kasi akala ko ang taping iyong hindi ka umiiyak. Umiling si Calix. Minsan ang tapang iyong umiiyak ka, pero tumutuloy ka pa rin. Tahimik silang nagkatitigan, hindi na kailangan ng mahabang usapan. Pareho nilang alam ang dinaanan nila. Pareho nilang alam na ang araw na iyon ay hindi selebrasyon ng pagkatalo ng ibang tao, kundi selebrasyon ng pagbangon ng mga dating pinatahimik. Habang naghahanda ang foundation, sa kabilang bahagi ng lungsod naman ay ginaganap ang huling pagdinig para sa natitirang kaso laban kay Doña Corazon Valmores at sa mga taong naging kasabwat niya. Hindi na kasing dami ng unang hearing ang mga reporter, ngunit sapat ang presensya ng media upang ipakitang hindi nakalimutan ng publiko ang nangyari.
Naroon si Fiskal Yara Belmonte, matatag pa rin ang tindig. Naroon din si Judge Leandro Catapang na sa loob ng mahabang paglilitis ay pinakinggan ang ebidensya mula sa magkabilang panig. Hindi dumalo si Solen sa huling araw na iyon. Pinili niyang manatili sa foundation, hindi dahil wala siyang pakialam sa hustisya, kundi dahil alam niyang nagawa na niya ang bahagi niya. Nagsalita na siya, nagbigay na siya ng ebidensya, hinarap na niya ang sakit. Ngayon, ayaw na niyang gawing sentro ng buhay niya ang pagbagsak ng taong nanakit sa kanya. Si Calix ang dumalo bilang legal counsel at tagapagsubaybay sa kaso. Nang tawagan niya si Solen matapos ang hatol, nasa pantry sa at tinutulungan si Aling Pasing maglagay ng pandesal sa malaking tray. Tumunog ang cellphone niya. Nang makita niya ang pangalan ni Calix, sandali siyang huminga ng malalim bago sumagot. "Kuya?" "Tapos na," sabi ni Calix sa kabilang linya. Tumigil si Solen sa ginagawa. Si Aling Pasing na nasa tabi niya napatingin agad. "Ano ang hatol?" tanong ni Solen. May pananagutan sila. Si Doña Forazon hinatulan sa mga kasong may kaugnayan sa unlawful detention, coercion at financial misconduct. May kaukulang sentensya, multa at restitution sa mga dating empleyado at suppliers. Hindi perpekto ang sistema, Sol, pero may nangyari, may pananagutan. Napapikit si Solen. Hindi siya napasigaw, hindi siya napatalon, hindi rin siya nakaramdam ng malupit na saya. Ang naramdaman niya ay isang tahimik at malalim na paghinga, para bang may pinto sa nakaraan na sa wakas ay naisara na. "At yung iba?" tanong niya. Sina Olympia at Maribeth may community accountability at multa, kasama ang public apology at participation sa Labor Dignity Program. Sina Risa pinanagot din sa maling paratang at perjury-related statements noong una niyang sinubukang magsinungaling. Si Evangeline dahil naging testigo, mas magaan ang parusa pero hindi siya nakaligtas ng buo. Nawala na rin ang peking charity ni Nerissa. Iniimbestigahan pa ang ilang financial records. Tahimik si Solen. "Okay ka lang?" tanong ni Calix. Tumingin siya sa paligid, kay Aling Pasing na nangingilid ang luha, sa tray ng pandesal, sa mga batang tumatawa sa hallway, sa mga taong naghahanda para sa anibersaryo. "Oo, kuya," sagot niya. "Okay ako. Hindi dahil natalo sila. Okay ako dahil hindi na nila hawak ang kwento ko." Sa araw ring iyon, lumabas sa ilang balita ang hatol sa social clubs na dating pinaghaharian ni Doña Corazon at mga kumari niya, naging usap-usapan ang pagbagsak nila. Si Olympia Zayco, na dating laging nauuna sa bawat charity luncheon, ay tinanggal bilang chairwoman ng isang women's club matapos lumabas ang kanyang public apology. Si Maribeth Quintosa ay hindi na inimbitahan sa mga private gala na minsan kinabibilangan niya. Si Nerissa Figueroa ay napilitang isara ang kanyang charity project nang mabisto na mas marami pang gasto sa photoshoot at press release kesa sa totoong tulong. Si Evangeline Obispo naman ay lumayo sa dating barkada at nagsimulang mamuhay ng tahimik, dala ang kahiyang siya mismo ang unang nagmungkahi ng pagpapahiya na nauwi sa kaso. Si Doña Corazon, kabila ng natitirang yaman, ay hindi na makabalik sa dating trono niya. Ang mansyon ng Valmores ay ibinenta rin kalaunan para mabayaran ang ilang obligasyon at restitution. Ang bahay na minsang naging simbolo ng kapangyarihan ay napunta sa bagong may-ari at ang mga dingding na minsang nakarinig ng panlalait, takot at katahimikan ay hindi nahawak ng pamilyang ginamit yon para manakit. Si Edric naman ay tuluyang himiwalay sa lumang sistema ng kanyang pamilya. Laloob ng 2 taon, hindi niya pinilit si Solen na bumalik sa kanya. Hindi siya nagdala ng bulaklak bawat araw para makonsensya ito. Hindi siya nagpaawa sa media. Halip, tahimik niyang inayos ang mga bagay na kaya niyang iayos. Ibinenta niya ang ilang luha na personal na nakapangalan sa kanya at ginamit ang pera para bayaran ang ilang dating empleyado na naagrabyado ng kumpanya. Tinulungan niya si Ruben Casilawon na malinis ang pangalan sa employment records. Nakipag-ayos siya kay Kaompong Salazar at iba pang suppliers na matagal nang pinabayaan ng Valmores.
Kasama ang pinsan niyang si Orlan Valmores, isang tahimik na lalaki na matagal nang hindi sang-ayon sa pamamalakad ni Doña Corazon, nagtayo si Edric ng maliik na logistics company. Hindi ito malaki, wala itong makintab na opisina. Nagsimula sila sa 3 van, isang rented warehouse at malinaw na patakaran. Walang empleyadong hindi babayaran sa oras, walang kontratang hindi susundin, at walang pangalan ng pamilya ang gagamitin para manakot. Isang hapon, ilang linggo bago ang anniversary ng silong, pumunta si Edric sa foundation. Hindi siya dumating na may dalang mamahaling regalo. May dala lamang siyang folder ng documents at isang maliit na kahon ng ensaima para sa staff. Nasa reception area si Solen, kausap isang batang volunteer na si Jessa Mabilog nang makita niya si Edric. Hindi na sumikip ang dibdib niya tulad noon. May kirot pa rin, oo, ngunit hindi na iyon takot. Alaala na lamang ng dating sugat. May meeting ka ba kay kuya? Tanong ni Solen. Wala, sagot ni Edric. Sa'yo sana, kung may oras ka. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay dinalong niya ito sa maliit na garden sa likod ng building kung saan may mga tanim na gumamela at sampagita si Totoy. Doon sila naupo sa kahoy na bench. Congratulations sa foundation, sabi ni Edric. Ang laki na ng nagawa ninyo. Hindi lang ako, sagot ni Solen. Marami kami. Tumango siya. Alam ko. Saglit silang natahimik. May dating panahon na ang katahimikan nila ay puno ng hindi masabing hinanakit. Ngayon, mas payapa ito, kahit may bigat pa rin. Solen, sabi ni Edric, hindi ako pupunta rito para humingi na bumalik ka agad. Matagal ko nang tinanggap na hindi ako pwedeng mag-demand ng kahit ano mula sa'yo. Tumingin siya rito. Pero gusto kong sabihin ng personal, patuloy nito, na naiintindihan ko na ngayon. Hindi sapat na mahal kita noon, kasi pinabayaan kitang masaktan sa bahay na dapat pinoprotektahan kita. Nagtago ako sa salitang mahirap kahit ang totoo, duwag lang ako. Hindi sumagot agad si Solen. Hinayaan niya itong magsalita. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako ng buo, dagdag ni Edric. Pero araw-araw kung sinusubukang maging lalaking, hindi na mahihiya ang kahit sinong mahalin ako. Mahina ang hanging dumaan sa garden. Sa malayo, narinig nila ang tawa ni Aling Pasing habang pinapagalitan si Totoy dahil mali raw ang pagkakaladay ng paso. Napatawad na kita, sabi ni Solen sa wakas. Napatingin si Edric sa kanya, halatang hindi inaasahan iyon. Pero ang tiwala, patuloy niya. Hindi bumabalik dahil lang nagsisi ang isang tao. Pinapatunayan iyon araw-araw. Hindi ko alam kung babalik tayo sa dati, Edric. At sa totoo lang, ayoko nang bumalik sa dati. Tumango siya. May lungkot, ngunit may pag-unawa. Ayoko na rin sa dati. Kung may sisimulan man tayo ulit, sabi ni Solen, dapat bago. Dapat walang mansyon, walang kontrol ng pamilya mo, walang takot. Dapat pantay tayo. Handa akong maghintay, sagot ni Edric. At kahit hindi mo ako piliin ulit, ipagpapatuloy ko pa rin ang ginagawa ko. Doon unang ngumiti si Solen ng walang pait. Iyan ang unang tamang sagot mo. Hindi naging biglaan ang reconciliation nila. Hindi sila nagbalik na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula silang magkape minsan sa isang linggo. Minsan pinag-uusapan nila ang foundation, minsan naman ang negosyo ni Edric, minsan naman ang mga lumang alaala sa San Isidro, ang learning center, at ang mga pangarap na nalimutan nila dahil natabunan ng gulo. Nagkaroon sila ng counseling sessions kasama si Dr. Ivana, hindi para pilitin ang relasyon, kundi para matutong magsalita ng tapat at makinig nang hindi nagtatanggol agad. Kalaunan nang pareho na silang handa, pinili nilang magsimula muli sa isang simpleng bahay malapit sa foundation. Hindi malaki ang bahay, ngunit maliwanag. May maliit na sala, kusinang kayang magkasya sina Aling Pasing at Manang Belen kapag parehong gustong magluto, at maliit na garden kung saan nagtanim si Solen ng basil at santan. Walang mataas na gate, walang mga taong kailangang magyabang, walang silid na puno ng utos at panlalait.
Isang gabi, habang nag-aayos sila ng gamit sa bagong bahay, natagpuan ni Solen ang lumang apron na suot niya noong araw ng luncheon. Hindi niya alam kung paano iyon napasama sa gamit. Marahil nailigpit ni Aling Pasing noon bilang ebidensya at kaalaunan ay naibalik. Matagal niya iyong tinitigan. "Gusto mong itapon?" tanong ni Edric, mainat. Umiling si Solen. "Hindi." "Bakit?" "Ilalagay ko sa storage ng foundation, hindi para balik-balikan ng sakit, para maalala ko kung saan nagsimula ang silong." Tinupi niya ang apron. Hindi na nanginginig ang kamay niya. Dumating ang araw ng anniversary program. Puno ang maliit na hall ng foundation. Naroon si Mang Dario mula sa San Isidro, nakasuot ng barong na halatang espesyal niyang itinago para sa araw na iyon. Nang makita niya si Solen, yinakap niya itong mahigpit. "Anak," sabi, garal-galang boses, "kung buhay ang nanay mo baka hindi na tumigil iyon sa kaiyak ng tuwa." Napangiti si Solen habang yumayakap sa ama. "Ikaw po, itay, umiiyak na." "Hindi ito iyak, pawis ito sa mata." Natawa silang dalawa. Naroon si Calix, nakatayo sa gilid, proud na proud ngunit ayaw magpahalata. Naroon sina Dr. Ivana, Fiscal Yara Belmonte, Judge Leandro Catapang na dumalo bilang private guest, Captain Rafael Ibarra, Manang Belen, Aling Pasing, Totoy Mando, Lando, Minerva at anak niyang si Basha, Ruben Casilao, Kaompong Salazar, Orlan Valmores at marami pang taong minsang natulungan ng foundation. Naroon din si Edric, tahimik na nakaupo malapit sa likod, hindi umaagaw ng atensyon, ngulit naroon, matatag, payapa, at handang suportahan si Solen sa paraang hindi niya nagawa noon. Nang tinawag si Solen sa emplenada, tumayo ang lahat at pumalakpak. Hindi siya sanay sa ganoong atensyon, ngunit hindi na siya natatakot dito. Humarap siya sa mikropono, huminga ng malalim at tumingin sa mga taong minsang naging bahagi ng kanyang pagbangon. 2 taon na ang nakalilipas. Sinimulan niya, "May isang araw sa buhay ko na akala ko katapusan na ng dignidad ko. Ikinulong ako para iparamdam na wala akong halaga. Pinagtawanan ako para maniwala akong dapat akong mahiya sa sarili ko. Pero ang hindi alam ng mga gumawa noon, sa araw na iyon, nagsimula ang pinakamahalagang pagbabago sa buhay ko." Tahimik ang buong hall. "Hindi ako nakabangon mag-isa," patuloy niya. "May kuya akong dumating hindi para iligtas lang ako, kundi para ipaalala sa akin na may karapatan akong lumaban. May ama akong nagturo sa akin ng prinsipyo. May mga taong tulad ni na Aling Pasing, Totoy, Lando, Minerva, Ruben, Kaompong, Dr. Ivana, Fiscal Yara at marami pang iba na nagpakitang ang katotohanan kapag pinagsama-sama, mas malakas kaysa sa pera." Napatingin siya kay Edric. Hindi matagal, sapat lang para kilalanin ang presensya nito. "May mga taong nagkamali rin," sabi niya, "at ang ilan sa kanila ay piniling magbago, hindi dahil madali, kundi dahil iyon ang tama. Hindi lahat ng sugat bumabalik sa dati, pero may mga sugat na pwedeng maging paalala kung paano maging mas maingat, mas matapang, at mas makatao." Pinunasan ni Aling Pasing ang luha sa pingisngi. Si Calix naman ay umiwas ng tingin, halatang pinipigilang maging emosyonal. "Ang silong ay hindi tungkol sa akin," sabi ni Solen. "Tungkol ito sa bawat taong pinatahimik, pinahiya, tinakot at pinaniniwalaang walang laban. Dito, gusto naming sabihin sa inyo, may halaga kayo. Hindi kailangang mayaman ang kapatid ninyo, hindi kailangang sikat ang apelyido ninyo, hindi kailangang may mataas kayong posisyon para igalang. Tao kayo. At sapat na iyon para magkaroon kayo ng dignidad." Matagal ang palakpakan matapos ang kanyang talumpati. Ngunit ang pinakamasayang sandali para kay Solen ay hindi ang palakpak. Iyon ay nang bumaba siya ng entablado at sinalubong siya ni Basha, ang anak ni Minerva. Dala ang maliit na drawing. Nasa drawing ang building ng silong. May araw sa itaas at may nakasulat sa gilid, "Salamat po sa bahay ng tapang." Napaluhod si Solen at niyakap ang bata. Sa huling bahagi ng programa, sabay-sabay silang kumain ng simpleng handa, pansit, lumpia,
sopas ni Aling Pasing, pandesal, at cake na regalo ni Manang Belen. Walang champagne, walang mamahaling centerpiece, walang babaeng tumatawa para mangmata, ngulit puno ang lugar ng totoong saya. Paglubog ng araw, lumabas si Solen sa harap ng building. Nasa tabi niya si Calix, Mang Dario at Edric. Sa loob naririnig pa rin ang tawanan ng mga bisita. "Masaya ka na ba, anak?" tanong ni Mang Dario. Tumingin si Solen sa building, sa mga ilaw nito, sa mga taong pumapasok at lumalabas na may dalang kwento ng pagbangon. "Opo, itay," sagot niya. "Hindi perpekto ang lahat, pero masaya ako." Ngumiti si Calix, at malaya, tumanggo siya, at malaya. Sa sandaling iyon, naalala ni Solen ang kulungang minsang isinara sa harap niya. Naalala niya ang tunog ng kandado, ang tawa, ang hiya. Ngunit hindi na iyon ang huling larawan sa isip niya. Napalitan na iyon ng mukha ng mga taong natulungan ng silong, ng yakap ng kanyang ama, ng pagmamahal ng kanyang kapatid, ng pagbabago ni Edric at ng bagong tahanang hindi itinayo sa yaman, kundi sa respeto. Ang kwento ni Solen Mirafales ay hindi nagtapos sa paghihinggan. Nagtapos ito sa hustisya, sa kapayapaan, sa pamilyang pinili niyang buuing muli, at sa katotohanang kahit minsan siyang ikinulong para ipahiya, walang kulungan ng kayang pigilan isang babaeng natutong tumayo, magsalita at magmahal muli nang hindi kinakalimutan ang sariling halaga.